At bago ko po ibigay sa inyo ang ating pong susunod na tagapagsalita, tayo po ay magbabalik tanaw at magpapaalala sa lahat ng mga nagawa ni Yorme sa lungsod ng Maynila na talaga namang nagbigay ng kapakinabangan sa bawat pamumuhay ng Batang Maynila. Kaya po sabay-sabay po nating panoorin to. Ng Maynila ay tinagurian na perlas ng silangan, the Pearl of the Orient. Isa sa pinakamagandang syudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit, sa kasamaang palad, ito ay winasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan na ang syudad na bumangon. Hanggang ang isang anak ng syudad ay tumayo at pinangunahan ang pagbabago nito. Mayor-elect Isko Moreno Domagos are now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang tayi sa mga taga-lungsod ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng syudad ng Maynila, ginawa niyang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isakatuparan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang syudad. Nilinis niya ang mga dugyot na mga lugar ng Maynila. Unang-una, ang Divisoria, Lagos Milad Underpass, at ang Hidden Garden sa tapat ng Post Office. Ang mga liwasan ay kanyang pinaganda. Ang Carpilla, Arceros Forest Park and the Circle, at ang paraiso ng Batang Maynila, at ang mga pangunahing na kalsada kagaya ng Calaw at Taft Avenue ay kanyang inayos din. Inilawan pa niya ang Taft Avenue kasama ang pagpapalaganap ng peace and order, kaya bumaba ang crime rate ng syudad. At sa tugatog ng kanyang kasipagan, isang trahedya ang tumuko sa Baseco. Maraming mamamayan ang nasunugan ng mga tahanan. Isang sakuna na dumurog sa mga puso ng mga taga-Baseco. At sa paghupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawan niya ng mga matitirahan. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga nasunugan ay meron ng muling tahanan. Nag-alab ng husto ang kasipagan ng Batang Maynila, kaya marami pa siyang ipinatayo na mga tahanan sa loob ng napakaiksing panahon. Ito ang Condominium 1 at Condominium 2. Binondominium 1, San Sebastian Residences, Pedro Hill, at San Lazaro Residences na hinamo sa mga disenyo sa Singapore. Nagpatayo pa siya ng maraming eskwelahan sa Maynila. Ito ang Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School, at Ramon Magsaysay High School, all 10-story, fully air-conditioned public schools. Sinundan niya to ng mga paggamutan, kagaya ng Baseco Hospital, Ospital ng Maynila, na may mga makabagong kagamitan tulad ng CT scan, MRI machines, robotics, at dialysis center para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Tinupad din ni Yorme ang pangako niya sa ating mga lolo't lola sa pagbibigay ng benepisyo sa kanila, tulad ng monthly allowance, birthday cake, black rice, and sure milk and vitamins. Meron pa silang regalo tuwing Kapaskuhan. Yung mga seniors na gusto pang magtrabaho, may programa din si Yorme para sa kanila. Hindi lang senior citizens ang binigyan ni Yorme ng benepisyo. Pati PWD, solo parent, teachers,
and students of PLM and UDM. Nagbigay pa si Yorme ng 11,000 laptops sa mga teachers, 110,000 tablets naman sa mga estudyante para sa kanilang online learning with internet. At sino ang hindi makakalimot sa madilim na yugto ng ating bansa? Ang pandaigdigan na pandemya. At sa paghahasik nito ng peste, kaagad nagpatupad si Yorme ng 24/7 na testing facility at vaccine drive-thru laban sa pandemya, na merong dedicated na vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Bumili rin siya ng mamahaling gamot kagaya ng Remdesivir, Tocilizumab, at Molnupiravir para sa lahat ng nangangailangan noong panahon ng pandemya. Hindi doon natapos ang mga solusyon na naisip ni Yorme para labanan ang pandemya. Dahil sa kakulangan ng mga paggamutan sa buong bansa, ang Batang Maynila ay mabilisang nakaisip ng solusyon. Ang Manila COVID-19 Field Hospital, ang paggamutan na itinayo sa loob lang ng 52 araw na dumugon sa kakulangan ng mga hospitals sa panahon ng pandemya. At dahil dito, maraming buhay ang nailigtas ng itinayo niyang paggamutan. Dahil sa sama ng ekonomiya dulot ng pandemya sa buong mundo, ipinatupad ni Yorme ang Food Security Program na sa loob ng 8 buwan, siya ay namahagi ng food boxes sa 700,000 families. Awa ng Diyos, walang nagutom sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Hindi rin niya nalimutan ang matagal nang pinapangarap ng kapatirang Islam. Ang magkaroon ng sariling libingan sa syudad ng Maynila. Sa pamumuno ni Yorme, pumaliwalas, pumanatag, at naibalik ang tayog ng Maynila. Kinilala ang lungsod ng Maynila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mapalokal at international na organisasyon. Rest assured to each and every one of you here, when we pay Babang Pamiagan, we'll do it again. When we succeed, we guarantee you will innovate, we'll make it farther and reach more. We will be with you. Nobody will be left behind. Now together, let's make Manila great again.